Magandang araw, sambayan ng Pilipino, magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Mga kababayan, bigyan po natin ng punto at pananaw itong umiinit na tensyon sa pagitan ng ilang mga senador at ni Direktor ng NBI na si Direktor Matibag. Ito ay may kaugnayan po sa panibagong kautusan malamang ni Marcos sa kanya at nila Lisa Araneta na magsagawa ng another attack sa mga senador na tumatayo bilang oposisyon kay Marcos Jr. Partikular dito kay Senator Alan Peter Cayetano at sa kanilang mga grupo. Ang natitira na lang po sa kina Senator Alan Peter Cayetano ay 8 na lang sila. Si Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Robin Padilla, si Senator Bongo, nabibihira nating marinig ang boses nito sa impeachment trial, mukhang umiiwas na mabangga ang Malacanang, si Senator Loren Legarda, Senator Amy Marcos, si Senator Camille Villar, Senator Mark Villar. No, yun na lang po ang natitira. Senator Robin Padilla. Dito po sa tinatawag nating mga senador na hindi miyembro sa kulto ni Marcos Jr. o hindi nakatali ang liig at hindi nahihila sa ilong ni Marcos Jr. Kagaya nitong mga senador na nasa grupo nila Ping Lacson at nila Tito Soto at nila Gatchalian. No? But nonetheless, pambihira po ito na ang isang bureau director lang, hindi naman ito presidente, ay ganun po kagarapal at kakupal. Magkaroon ng lakas ng loob na takot-takutin niya ang mga senador. Kagaya ng ginawa nila noon ni Trillanes sa Lusob Senado na taktika nila laban kay Senator Bato de la Rosa. Ngayon po, nagpapasiklab na naman si Director Matibag. At ito ngayon ay ang kanyang pagpostura na mag-iimbestiga di umano dito sa mga kaganapan ng korupsyon na kanyang naisip upang birahin si Senator Alan Peter Cayetano. Ito po ay sa pagsasagawa noon ng mga infrastructure development at mga proyekto may kaugnayan sa pag-host ng ating bansa sa Southeast Asian Games noong 2019. Panahon pa po ito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Talaga naman pong tumutugma sa description nitong Congressman Igay Erese. No, a very vocal Congressman Igay Erese. Hindi po ito kaalyado ng gobyerno ni Pangulong Duterte at ng mga Duterte mismo, pero vocal po ito si Congressman Igay Erese sa mga pananalita niya at pumupuna ito kay Marcos Jr. ng diretsahan at sa mga miyembro ng sindikato ni Marcos Jr. sa korupsyon at pandarambong. Si Congressman Igay Erese, sabi niya itong si Matibag, kilala ko yan Hindi naman yan isang law enforcement professional. Yan ay isang political operator sa panahon pa ni Duterte. So, ibig sabihin po, naglagay talaga si Marcos ng isang tao, kagaya ng paglagay niya kay Boying Rimulya para gawing attack dog at maging bulldog niya ang ombudsman, kahit na mas may mga qualified pa kay Boying Rimulya dyan sa ombudsman. Ganon din po dito kay Matibag, hindi para pamunuan ng tama at maging professional at maging mataas ang integridad ng National Bureau of Investigation. Ang layunin sa paglalagay kay Matibag ay para gamitin si Matibag sa maruming political operations laban sa mga kalaban ni Marcos Jr. sa politika, partikular ang mga Duterte. At ito ang kadahilanan kung bakit inaatake ngayon ni Matibag at wala siyang pakundangan na bumira ng mga propaganda attack at mga psychological operations laban kay Senator Alan Peter Cayetano, the way he did it against Senator Bato de la Rosa. Ito naman ngayon, si Senator Alan Peter Cayetano, ay sinasay-ops niya. No? Ginugulat-gulat niya
na iimbestigahan niya ang pagkakasangkot ni Senator Alan Cayetano di umano sa anomalya at mga korupsyon na iniisip ni Matibag tungkol sa pagsasagawa noon ng Southeast Asian Games na ang venue ay nasa New Clark City. Diyan po yan sa may Central Luzon at may mga overpricing daw at mga hindi tama na pagsasagawa ng infrastructure projects worth, anong sabi niya, mahigit 1 billion pesos. Dahil ang chairperson noon ng Southeast Asian Games Organizing Committee para sa Pilipinas na venue during that time, noong 2019, ay si Senator Alan Peter Cayetano. And he was at that time the Secretary of the Department of Foreign Affairs. Ngayon, ang tumbok ng diskarte ni Matibag ay kapareho ng diskarte ni Boying Rimulya. Gumawa ng kwento at mga gawa-gawa at ipinilit na kaso na plunder o kaya ay large-scale corruption at ipasok sa krimen na non-bailable at magsagawa, mga kababayan, ng case operation upang isampa sa Sandigan Bayan. At ang direksyon, maglalabas ng arrest order laban kay Alan Cayetano, kay Senator Alan Cayetano, and bingo, makukulong siya. Habang hindi po pinapayagan sa korte na siya ay makakapagpiyansa. Kagaya ng nangyari po kay Senator Jinggoy Estrada, kay Senator Rodante Marcoleta. At syempre, kasama doon sina former Congressman Mike Defensor. Most likely, papasampahan ito ng kaso na plunder nila Marcos through kay Rimulya at kay Matibag. No? Mga tandem ito ng mga attack bulldog ni Marcos pagdating sa pagsasagawa ng demolition job. Lalo na ang tunguhin at mga diskarte na paralisahin ang ano pamang natitira na political opposition sa hanay ng Duterte political camp, mga kababayan. So kung i-estimate natin itong pagbabanta nila Matibag with the backing of Marcos and Rimulya, siguro aabuti ng mga 3 weeks para mabuo ang diskarte na ito at pwedeng mapaaresto nga si Senator Alan Cayetano pagdating ng unang linggo ng Agosto o before ang kalagitnaan ng buwan ng Agosto, mga kababayan. And this is very dangerous. Kasi ganito rin malamang ang gagawin at kanilang pagbabanta laban kay Senator Bongo na accordingly ay mayroong standing warrant din ng ICC nang madulas ang dila nitong matabil na NUPL, no, National Union of Patakas Lawyers, ng CPP, NPA, NDF na si Cristina Conte, nakasama daw si Senator Bongo sa confidential warrant na inisyu ng ICC last year. At kapareho din kay Senator Bato de la Rosa. So, sino pang tinitreten ngayon nila Marcos na tumiklop at lumuhod sa hanay ng mga natitirang mga senador na hindi nagpapatali ngayon sa liig at hindi nagpapahila sa ilong kay Marcos? Ang magkapatid na mga Villar, si Camille at Mark Villar, patungkol naman ito sa internal problem ng kanilang korporasyon, ng kanilang business empire na hinahabol ngayon ng Securities and Exchange Commission patungkol sa tinatawag na corporate fraud o mga in-house trading issues and overvaluation of stock values sa stock market. Mga bagay ito na ginagamit ni Marcos na hakbang gamit ang mga instrumento ng gobyerno para effectively ay kanyang supilin ang patuloy na pagkakaroon ng kritiko o oposisyon sa mga senador na hindi pa nagpapakontrol sa kanya. At diyan natin nakikita ngayon ang role at direksyon ni Matibag. Kung papaano niya sinasay-ops
psychological operations ng pananakot sila Senator Alan Peter Cayetano. Kaya hindi po napigilan na mag-react din kahapon si Senator Pia Cayetano and even si Senator Robin Padilla. Kasi obvious, garapalan talaga. Walang respeto itong si Matibag sa Senate at sa bilang institusyon at pati sa Senate Impeachment Court, mga kababayan. Hindi niya kinikilala ang pagiging Senator Judge ni Senator Alan Peter Cayetano habang ginugulat-gulat niya dito sa katang-isip niya naman na teorya at kanyang maniobra that will be supported by Boying Rimulya. Most likely, dito yan iakyat ang kaso o dito niya idadaan ang kaso para iakyat sa Sandigan Bayan ang possibility of another non-bailable complaint of criminal case na plunder laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Pero nakita natin kung gaano kalala ang marumi na impluwensya ng bulok na politika ni Marcos sa Senado. Instead na ipagtanggol ng mga kapwa nila senador ang institusyon ng Senado at ang kapwa nila mga senador na ginagamitan ng maruming taktika sa weaponization of law o paggamit sa batas. Iniikutan ni Marcos ang batas at ng mga tauhan niya, kagaya nila Rimulya at Matibag, upang ipitin ang mga senador na hindi maging independent sa paninindigan nila. Aba, tahimik lang po itong mga kulukoy na senador sa grupo nila Tito Soto, Ping Lacson. Ang mga senador na karamihan ay mayroon din pong maleta scandal. So nakakalungkot yan tingnan na baliwala sa kanila ang panggigipit at panunupil na ginagawa ni Marcos laban sa kapwa senador nila. At may implikasyon ito sa buong institusyon ng Senado. Lalo pa na ongoing po ang tinatawag na Senate impeachment trial. So can afford itong si Matibag na gawin niya ang kanyang postura na manggulpi-digulat sa mga senador na tinatarget nila Marcos upang paluhurin at lumpuin na huwag manindigan laban sa interes nila Marcos at nila Romualdez. Lalong-lalo na dito sa ongoing na impeachment trial. Idi ang purpose maliban doon sa binanggit natin at inamin mismo ni Senator Alan Peter Cayetano na chilling effect o ang pagpapalaganap ng mensahe ng takot at pananakot ay ang pagbawas mismo direkta sa effective participation ng mga senador na naninindigan laban sa interes ni Marcos. At sa kanyang diskarte, mababawasan na naman ang mga senador na ito. Walo na lang silang natitira. Babawasan pa ni Senator Alan Peter Cayetano kung siya ay ipapakulong na naman in the next 2 to 3 weeks na target date or target period. Di ang maiiwan na lang 7 kung si Bongo titirahin din nila at magtago na rin at dahil gagawin din ni Marcos ang ginawa nila kay Senator Bato de la Rosa. Although mukhang mas-save by the bell si Senator Bongo kasi magdadahan-dahan at maghihinay-hinay si Marcos sa paggamit ng ICC dahil ito ay diniklara na ni Donald Trump na ilulunsad niya ang giyera na magkakaroon ng pagbubuwag sa ICC bilang isang sindikato na naghahari-arian at nangingialam sa US interest at sa iba pang mga bansa na kaalyado ng Amerika. Obligado si Marcos Jr. na sumunod at kung hindi ay lalatiguhin at babastunin, no? Hatawin ni Marcos at babatukan siya si Marcos ni Trump kung hindi siya susunod dito sa ICC na kompas ni Donald Trump at ng US government under Donald Trump na ito ay dudurugin nila sapagkat pakialamero, sindikato at walang ginawa kundi ang magbanta at magialam sa mga pangloob na mga desisyon na mga bansa na pinapakialaman nila, lalo na ang ICC ay impluwensyado ang kanyang operation at mga desisyon
ng mga makakomunista at makasosyalista na mga bansa doon sa Europa na pakialamero sa mga maliliit na bansa na hindi nagpapasakop sa kanila. So ngayon, si Senator Bongo pwede pong ma-technical si Marcos kapag ito ay kanyang gamitin muli ang ICC. So mukhang masay by the bell at mukhang ito ang sunod tatargetin nila kung hindi kaagad si Bongo ay ang magkapatid na Villar. Para ang matitira na lang ay 6 or 5 dito sa mga senador na ito. So kung hindi pa po kikilos ang mga mamamayan para manindigan to push back against the brazen and scandalous dirty political operations ni Marcos to cripple the opposition sa pamamagitan ng paggamit ng mga batas at institusyon ng gobyerno kagaya ng ombudsman, ng NBI para po wasakin at paralisahin ang lehitimong oposisyon sa loob ng Senado, iwan ko na lang kung saan tayo populutin ito, mga kababayan. Kung wala pong reaksyon at matunog na pagtutol at malakas na pagtutol ang mamamayan sa gagawing hakbang nila Marcos laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Sabi nga ni Senator Robin Padilla din, dinagdag niya, kami nga, iniipit din ng ombudsman na kung ano-anong pagpapa-explain pa kung bakit wala na sa Senado o nawala sa Senado si Senator Bato de la Rosa, and even ang PNP, CIDG ay magsasampa ng kaso na obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla and most likely pati kay Senator Alan Peter Cayetano. So the pattern of an oppressive, evil na pamamaraan ng isang desperado na gobyerno na manatili sa poder at kapangyarihan na takot sa oposisyon ay nakikita natin ngayon sa kung paano nagiging desperado din at napakabalasubas ng mga hakbang na ginagawa ng mga tauhan ni Marcos. Siyempre, sa utos yan ni Marcos at ng kanyang asawa na si Lisa Araneta. Nauulit naman kasi ang conjugal dictatorship noon ng tatay niya na si Marcos Sr. at si Imelda Marcos sa panahon ng diktadura ay nauulit na naman ngayon sa panahon ni Marcos Jr. at ng asawa niya na si Lisa Araneta. Itinuro nga ito na ito ang nagpapaluhod at ito ang nagni-negotiate upang ipitin sila Senator Chis Escudero, Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva. Ayan. At ito din ang itinuturo ni Senator Amy Marcos na talagang isa sa puwersa na nasa likod ni Marcos upang putulin ang anumang magandang ugnayan at pakikitungo ni Marcos Jr. sa kapatid niya na si Senator Amy Marcos in the internal dynamics of the Marcos family. Ganyan ang role ni Lisa Araneta Marcos. As the way Senator Amy Marcos described, pati po itong si Martin Romualdez na pinsan nila. So now, ina-anticipate na ni Senator Alan Peter Cayetano na ipapapabilis or pabibilisan ni Marcos through Matibag and Remulla ang pagsasagawa ng Operation Paralyze laban sa mga senador na ito sa grupo nila Senator Alan Peter Cayetano at ang isa sa estimated time nila dyan, mga bago po kalagitnaan ng Agosto. At kung itutuloy ito, ay pwedeng makulong na naman si Senator Alan Peter Cayetano sa another gawa-gawa frame up cases ng plunder para maging non-bailable na naman. Dapat i-revisit na ng ating gobyerno. Sa bagay, under Marcos, di mangyayari yan. Pero sa isang matino na gobyerno, i-revisit dapat ng isang matino na kongreso at magpasa ng batas para po amyendahan na ang hindi automatic pag non-bailable crime ang isasampa ay ipapa-non-bailable ka kagad or heinous crime na non-bailable. Kailangan may pagtingin na gagawin kung ano ang bigat ng kaso na ito at kung ito ay related sa political dirty operations. Kagaya ng nangyari kay Senator Jinggoy Estrada ngayon, Senator Marcoleta, kina former Congressman Mike Defensor. Alam natin frame up cases po ito. Pero dahil po ron tayong patakaran na kapag heinous crime ay non-bailable,
at hindi ito naamyendahan o nare-review, ito ang nangyari ngayon. Kina Senator Marcoleta, Senator Estrada, hindi sila makaparticipate sa Senado na impeachment trial, and also si Senator Alan Peter Cayetano is facing the same situation by the words na inisyu ni Matibag. Titibagin daw niya itong sila Alan Peter Cayetano. Pero sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, lalabanan ko ito. Lalabanan po namin ito. Sa legal na pamamaraan, syempre yan. At sa pagbubunyag sa public opinion at sa taong bayan. Kaya abangan po natin kung ano pong mangyayari sa Lunes, sapagkat isasalang as the final witness to the to the prosecution panel. Ang final defense nila, na ang final witness sa prosecution will be Matibag. Hindi magkakaroon yan ng confrontation opportunity. Ano ba ang mangyayari kapag isinalang siya sa Senate Impeachment Court trial sa Lunes? No. Tingnan natin kung saan ito patungo, pero kung mga si Senator Miriam Defensor Santiago, ang ginugulat-gulat nito na uri ng senador, may kalalagyan siya, baka maihi siya sa kayang salawal kung humarap siya kay Senator Miriam Defensor Santiago sa ganitong uri na sinasay-ops at ginugulat-gulat niya ang mga senador, ang senator judges. Pwede siyang ma-confine at mapasight in contempt ng isang senator judge sa loob ng Senado at hindi siya makakalabas kahit na siya ay NBI director. We just don't know kung gagawin yan ni Senator Alan Peter Cayetano kapag naging arogante, hambog at walang respeto, walang paggalang ang magiging actuations at mga diskarte ni Matibag when he will be presented this coming Monday. Mga kababayan, tingnan natin. Pero kung si Senator Miriam Defensor Santiago, pwede po siyang ideklara na cited in contempt at indefinitely habang may impeachment court trial, hindi siya makakahalis at hindi siya makakalabas sa Senado. Aba, maganda ito. Kapag panindigan ni Senator Alan Peter Cayetano na ipakontempt niya si Matibag sa loob ng Senado, Senator Judge siya, ni parang korte din yan, at parang isa din niyang committee authority. At as bilang isang Senator Judge, pwedeng gawin yan ni Senator Alan Peter Cayetano kung may reasonable ground na i-move to move to be cited in contempt itong hambog at arogante na si Matibag pagdating sa Lunes, kapag hindi naging maganda ang kanyang mga actuations at walang paggalang sa mga senator judges, lalo na kay Senator Alan Peter Cayetano. Abangan po natin, mga kababayan, pagdating po ng Lunes. Maraming salamat sa pagsubaybay at pagtangkilik ninyo ng ating Ka Eric Celis YouTube channel, pag-promote ng ating subscription, at pati ng ating live stream, no? Regular na tayong nagla-live stream. And of course, including ang inyong pag-share at pag-campaign na lumawak ang viewership natin sa mga videos natin. Maraming salamat muli. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone. And to those who are Muslim brothers and sisters, may Allah be with you. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!